Nagbubukas ang pelikula sa loob ng isang kulungan na may mataas na seguridad kung saan malalim ang iniisip ng isang matandang lalaki na nagngangalang Frank Perry. Ang kanyang mga ekspresyon ay nagpapakita na siya ay gagawa ng isang bagay na marahas at matapang na hindi pa niya nagawa noon. Dahan-daang lumabas si Frank at pumunta sa selda ng pangunahing gangster ng bilangguan, si Riza. Sa laundry room ng kulungan, 4 pang preso ang naghahanda para makatakas. Kabilang dito si Lenny na nasa loob ng 8 taon, si Viv Batista na may sentensya na 12 taon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Brody na nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong at isang binatang lalaki na nagngangalang Lacey na may 7 taong termino. Dali-dali nilang binasag ang lupa sa paligid ng inlet ng drainage at gumawa ng sapat na mga butas para magkasya ang isang tao. Pagkatapos ay isa-isang pumasok ang grupo maliban kay Brody na tila naghihintay sa kanyang malapit na kaibigang si Frank. Lumalabas na inaasahan ng lahat ng mga presong ito na si Frank ang lalabas sa halip na si Lacey. Matapos maghintay ng ilang sandali, hindi na nakatiis si Brody at bumaba sa butas. Ngunit hindi niya sinasadyang nakalimutan ang kanyang bonnet sa sahig, sa tabi mismo ng butas. Makalipas ang ilang minuto, dumating sa lugar si Frank, na tila nagtamo ng sugat mula sa kanyang tiyan, pagkatapos ay kinuha niya ang bonnet ni Brody at pumasok sa butas. Ang eksena ay biglang lumipat sa ilang buwan na ang nakalipas nang si Frank ay nasa laundry duty. Kinuha niya ang lahat ng damit na kailangang labhan mula sa iba't ibang mga sel at dinala ang mga ito sa silid kung saan nakalagay ang isang malaking pang-industriya na washing machine. Ito ay tila isang regular na trabaho para kay Frank na nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong. Dahil wala na siyang pag-asa na makaalis, tila tinanggap ni Frank ang malupit na katotohanan ng buhay bilangguan. Ginagawa niya ang kanyang trabaho, iniiwasan ang anumang ikapapahamak niya at hindi nakikialam sa gangster ng bilangguan na si Riza. Siya ngayon ay patungo sa huling bahagi ng kanyang buhay at kasama ang kanyang grupo ng mga kaibigan dito. Isang hapon, bumalik si Frank mula sa kanyang tungkulin sa paglalaba at nakita niya ang kanyang kasama sa selda na nag-iimpake ng kanyang bag. Natapos na ang sentensya ng huli at pauwi na siya. Samantala, ang lahat ng iba pang mga bilanggo ay nagtipon upang makita ang bagong batch ng mga bilanggo. Ang mga ito ay natatakpan ng antibacterial powder at walang suot kundi underwear. Naaaliw ang lahat sa site na ito, lalo na ang nakababatang kapatid ni Riza na si Tony. Isa siyang adik na mahilig mang-atake ng mga magagandang preso. Ang mga mata ni Tony ay nahulog na sa isang bagong dating, isang magandang mukhang bata na nagngangalang Evan Lacey. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita sa mga bagong bilanggo ang kanilang mga selda at inilagay si Lacey kasama si Frank. Sinubukan ng binata na magpakilala ngunit mukhang hindi interesado ang huli. Nang gabing iyon, ibinaba ng isang mailboy ang isang brown na pakete sa selda ni Frank at bigla niya itong kinuha. Lumalabas na ang ating bayani ay nagsusulat ng mga liham sa kanyang tahanan, lalo na sa kanyang anak na babae, sa nakalipas na 14 na taon. Wala pa siyang natanggap na sagot at hindi niya akalaing makakatanggap siya ng isa. Ngunit laking gulat ni Frank, ang brown envelope ay naglalaman ng isang sulat mula sa kanyang asawa. Nabasa nito na kamakailan lamang ay na-admit sa ospital ang kanilang pinakamamahal na anak dahil sa overdose ng droga. Nabaligtad ang buong mundo ni Frank nang mapagtanto niyang malapit na sa kamatayan ang taong pinakamamahal niya sa mundong ito. Sa labis na pagkabalisa, nagpasya siyang pumunta sa kapilya ng bilangguan pagkaraan ng ilang oras. Isang gwardya, na tila mabait sa matandang preso, ang nagbukas ng pinto sa kabila ng kakaibang oras na ito para bisitahin siya. Hinayaan pa niyang magkaroon ng privacy si Frank doon at maghintay sa labas. Pagkatapos ay pumunta si Frank sa confession box kung saan kinuha niya ang sulat mula sa kanyang bulsa. Natigilan siya sandali at sinabi na dapat niyang makita ang kanyang anak na babae. Kinabukasan, habang nasa laundry duty si Frank, may napansin siyang isang bagay na pumukaw sa kanyang pagkamausisa. May mga air vent na gawa sa steel plate sa likod mismo ng washing machine ng laundry room. Sa itaas, napansin niya na konektado ito sa parehong dingding sa washing machine na ang mga metal na tubo na tila nag-aalis ng tubig sa silid. Biglang nakaisip ng plano si Frank at kalaunan ay nakipag-chat siya sa kanyang matagal ng kaibigang si Brody. Tinatanong niya kung kumukonekta ang mga air vent sa sewer system na lumalabas sa bilangguan. Nagulat sa una si Brody kung bakit nagtatanong ang kaibigan niya tungkol sa kakaibang paksa. Ngunit pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Frank ang liham mula sa kanyang anak na babae at ipinahayag na maaari itong mamatay anumang sandali. Gusto na ngayon ni Frank na makalabas sa bilangguan at gusto niya ng tulong para magawa ito. Lumalabas,
Dati nang naghukay si Brody sa ilalim ng kulungan at may malawak na kaalaman tungkol sa buong establishmento. Sa huli ay pumayag siyang tulungan ng kanyang kaibigan dahil siya rin ay nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong. Pagkalipas ng ilang araw, nilapitan ni Frank si Lenny, isang kilalang-kilala na magnanakaw at isang baguhang boksingero na dapat ay makakalabas para sa kanyang parole. Ngunit, inagaw ng dating cellmate ni Frank ang parole ni Lenny at kinansela na ang parole nito. Ang boksingero ay naghahangad na ngayon para sa paghihiganti at sinasamantala ni Frank ang sitwasyong ito. Ibinunyag niya na siya ay nagpaplanong lumabas sa bilangguan at si Lenny, sa pagiging mahusay sa mga kasangkapan, ay magiging lubhang mahalaga para sa gawaing ito. Medyo nagdududa si Lenny sa una pero sa huli ay pumayag din siya sa plano. Maya-maya, nag-host si Frank ng isang pulong kasama ang 2 pang bilanggo sa kantin. Nagpapanggap silang naglalaro ng domino habang pinag-uusapan ang kanilang paglabas sa bilangguan. Mayroon lamang isang paraan sa kalayaan at ito ay dumadaan sa laundry room. Kakailanganin nilang maglakad sa 3 guarded door para makarating doon. Ngunit nagmumungkahi si Frank ng ibang landas. Ilang araw na siyang nagpupunta sa chapel at may napansin siyang kakaiba sa confession booth. Ang mga dingding nito ay gawa sa manipis na kahoy at lumalabas na ito ay direktang nakakabit sa laundry room. Kung masisira nila ang confession box, madali nilang mararating ang katabing silid habang nananatiling hindi napapansin. Kapag naabot na nila ang labahan, maaari silang dumaan sa mga air vent at pumunta sa mga imburnal sa ibaba. Ngunit para doon, kakailanganin nilang basagin ang steel plate na naglalaman ng mga air vent. Nang gabing iyon, nang patayin ang mga ilaw sa kulungan, nagsimulang magtrabaho si Lenny. Kumuha siya ng mga metal na tubo mula sa upuan ng kanyang silid at inilagay ang isang maliit na bolt sa itaas. Umaasa siya na ang tool na ito ay makakatulong sa kanila na maputol ang steel plate. Sa ibang lugar, pumasok si Frank sa selda ng pinakamalaking bilanggo ng bilangguan, isang 6 na talampakan at 4 na pulgada na may bigat na 230 pound na pinangalan ng 2 ton. Sinabi ni Frank na hinamon siya ni Lenny sa isang one-on-one na laban. Samantala, nakakuha tayo ng higit pang mga detalye tungkol sa kanilang plano. Dadalhin sila ng labahan sa tuktok ng sump mula sa kung saan maaari silang magtungo sa drainage system sa ilalim ng bilangguan. Dadalhin sila ng mga drainage pipe sa ilalim ng kalapit na ilog at kung madaanan nila iyon, dadaan sila sa ibaba ng istasyon ng tren. Gayunpaman, kailangan nilang lampasan ang riles ng tren bago magsimula ang rush hour. Ang mga riles ay nagdadala ng 650 volts ng kuryente at kung maabot nila ito sa ibang pagkakataon, lahat ay makukuryente hanggang mamatay. Pagkatapos ay sumang-ayon ng 3 na pataasin ng paghahanda at lumabas pagkalipas ng 3 araw. Lingid sa kanilang kaalaman, ang junkie, si Tony, ay pinapanood sila mula sa malapit. Nang gabing iyon, nagtitipon-tipon ang lahat ng mga preso sa kantin para panoorin sina Tuton at Lenny na maglaban. Ang higanti ay masyadong malakas at nagawang pabagsakin si Lenny. Gayunpaman, nagawa ng huli na makalusot ng isang dumadagundong na suntok na nagpatalsik ng ngipin na may diamond encrusted mula sa bibig ni Tuton. Mabilis na inipon ni Lenny ang mga ngipin bago sinira ng mga gwardya ang laban. Nang maglaon, habang natutulog ang lahat, idinikit ni Lenny ang brilyante sa bolt ng kanyang metal pipe na tool na nilikha niya noong isang araw. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan kung saan ang grupong ito ng mga tumatakas na bilanggo ay nakarating sa air vent sa likod ng washing machine. Ginagamit ni Lenny ang matalim na gilid ng brilyante na nakakabit sa kanyang kasangkapan upang maputol ang bakal na plate. Pagkatapos ay lumabas ang grupo sa kabilang panig kung saan nakita nila ang mga imburnal. Sa kasamaang palad, kailangan na nilang maglakbay ng malalim sa mga imburnal upang makadaan sila sa ilalim ng isang ilog na dumadaloy malapit sa bilangguan. Noong nakaraan, lahat ng mga preso ay naliligo sa common shower room. Si Tony, na nakakita ng mga talakayan, ay lumapit kay Frank at nagtanong kung ayos lang ang lahat. Alam niyang may iniisip ang matanda. Pagkatapos ay sinabi niya kay Frank na panatilihing bukas ang pinto sa kanyang selda at nangakong bibisita siya sa susunod na araw. Nang maglaon, ipinaalam ni Frank sa kanyang mga kasosyo ang tungkol sa insidente at agad nitong pinahina ang kalooban ng lahat. Alam ng lahat na untouchable si Tony dahil kapatid siya ng pangunahing gangster ng kulungan na si Riza. Kung uupo sila at walang gagawin tungkol sa kanya, garantisadong malalantad ang kanilang plano. Kaya, iminungkahi ni Frank na magdala ng ibang tao sa kanilang grupo na makakatulong sa problemang ito, si Viv Batista. Siya ay isang bilanggo na siyang namamahala sa pagbibigay ng maliliit na dosis ng droga sa mga bilanggo na nalulong sa gayong mga bagay.
Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng gobyerno kung saan ang mga adik sa droga ay dahan-daang inaalis ang mga sangkap na ito sa pamamagitan ng unti-unting pagbabawas ng mga dosis. Kinabukasan, nakipag-chat si Frank kay Batista sa library ng bilangguan. Nais niyang tulungan ng drug lord na patahimikin si Tony sa anumang paraan na kinakailangan. Bilang kapalit, ipinangako ng matanda na ibibigay sa kanya ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng paglabas sa kanya sa bilangguan. Agad namang sumang-ayon si Batista at may medyo masasamang plano na magpapatahimik kay Tony magpakailanman. Siya ay nagnanais na gumawa ng isang malaking batch ng mga gamot na nilagyan ng lason at lumabas sa lab. Pagkatapos ay kukunin ni Frank ang mga gamot at ibibigay ito kay Tony sa susunod na araw. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan habang ang mga bilanggo, si Frank, Lenny, Brody at Batista kahit papaano ay nakalampas sa ilog. Lumitaw sila sa kabilang panig at natuklasan lamang na ang buong sistema ng alkantarilya ay naharang ng isang konkretong pader. Nagsisimulang sumiklab ang mga tensyon habang ang kanilang buong plano ay nawasak sa harap mismo ng kanilang mga mata. Si Lenny na mukhang galit na galit kay Lacey ay itinulak siya sa pader at sinuntok. Gayunpaman, kapag ang lalaki ay biglang yumuko, hindi sinasadyang nasuntok ni Lenny ang konkreto at nakagawa ng butas. Dahil dito, napagtanto ng grupo na ang pader ay bagong gawa at agad itong sinira. Sa loob ng ilang minuto, matagumpay silang nakagawa ng malaking butas sa dingding, sapat na para makadaan ng isang tao. Si Brody, bilang pinakasanay sa mga ganitong sitwasyon, ay pumasok sa butas. Nagsisimula siyang maghukay ng galit na galit gamit ang kanyang mga kamay nang biglang dumating ang malas. Ang isang bahagi ng bagong gawang pader ay gumuho at siya ay nakulong sa ilalim ng mga durog na bato. Nagmamadaling hinukay ni Frank gamit ang kanyang mga kamay ang anumang dumi at nagawa niyang maabot ang kanyang kaibigan. Bagamat walang malay si Brody, tila nakakahinga pa rin siya ng maayos. Sa nakaraan, sumapit ang umaga, ibig sabihin ay naghahanda na si Frank para sa pagbisita ni Tony. Ang matanda ay may imbak ng mga droga sa kanyang locker na palihim na nilagyan ng lason. Balak niyang iabot ito kay Tony para singutin ng huli at tuluyang mahimatay. Sa kasamaang palad, ang junkie ay hindi dumating ng mag-isa sa selda ni Frank, may dala na naman siyang kakaibang inmate. Hinablot ni Tony ang nakalalasong imbak ng mga gamot at ibinigay sa weirdo. Ibinaling niya ang atensyon kay Lacey, na natutulog pa rin sa tuktok na bunker. Halatang gusto ni Tony si Lacey at gusto siyang pisikal na abusuhin. Gayunpaman, lumaban ang bagong bilanggo at binugbog si Tony gamit ang kalapit na upuan. Nakita ito ng weirdo at agad na itinago ang mga imbak ng mga nakalalasong gamot. Sa kabilang banda, labis na nasaktan si Tony kung kaya't siya ay natisod sa labas ng selda sa isang dissolution state. Sa huli ay nahulog siya sa isang hagdanan na humahantong sa kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang tumatakas na grupo ng mga preso habang naghahalili sa pagbubuhat sa sugatang si Brody. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang inabandonang istasyon ng tren at napagtanto nila na nasa tamang landas sila. Sinubukan ni Lacey na tulungan si Frank na dumudugo ng husto mula sa kanyang tiyan ngunit hinimok ng matanda ang lahat na magpatuloy sa paggalaw. Sa sandaling ito, naririnig nila ang ingay ng mga aso na papalapit sa istasyon at napagtanto na hinahabol sila ng mga pulis. Buhay at kamatayan na ngayon ang kapalit, kaya napilitan silang iwan ng walang malay na si Brody. Ang grupo pagkatapos ay tumakbo palayo sa kanilang susunod na balakid, isang maliit ngunit malalim na reservoir. Hindi mahirap ang pagtawid dito ngunit nahihirapan silang gawin ito dahil hindi marunong lumangoy si Lenny. Sa kabila ng lahat ng mga problemang ito, nagawa ng mga bilanggo na dalhin ang kanilang mga sarili sa reservoir at maabot ang riles ng tren. Noong nakaraan, binisita ni Riza ang selda ni Frank. Napag-alaman na si Lacey ay inilagay sa solitary confine para sa posibleng pagpatay kay Tony. Ang nag-iisang saksi sa buong pangyayaring iyon, ang kakaibang kaibigan ni Tony, ay namatay din dahil sa paglunok ng mga nakalalason na droga. Kaya, gustong malaman ni Riza kung paano pinatay ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay binantaan niya si Frank na pumunta sa kanyang selda ng gabing iyon at ibunyag ang buong katotohanan. Gayunpaman, si Frank at ang kanyang grupo ay nagpaplanong tumakas sa parehong gabi. Nagsimula na ang paghahanda at unti-unting pumwesto ang lahat sa iba't ibang bahagi ng kulungan. Ito ay kapag tinawag si Frank sa visiting room kung saan nakita niya ang kanyang asawa. Sa sobrang takot niya, nabalitaan niyang namatay ang kanyang anak kaninang umaga. Ito ay lubos na nagwasak kay Frank at ngayon ang kanyang buong dahilan upang lumabas sa bilangguan ay nawalan na ng saysay. Tumalon sa kasalukuyan ng eksena kung saan ligtas na nakarating sa riles ng tren ang tumatakas na grupo.
Tila nangyayari ang lahat ayon sa plano hanggang sa maipit ang paa ni Lenny sa pagitan ng dalawang track. Upang madagdagan ang kanilang paghihirap, isang tren ang mabilis na paparating sa mismong direksyon nila. Nagmamadaling tulungan ni Batista ang kanyang kaibigan ngunit huli na ang lahat, pareho silang nadurog ng paparating na tren. Samantala, pinamamahalaan ni Frank at Lacey na mabuhay sa pamamagitan ng pagyuko sa gilid sa mabilis na kilos. Pagkatapos ay nagmamadali silang umalis sa mga riles at hindi nagtagal ay nakarating sila sa malapit na istasyon. Sa wakas ay nakamit na ng dalawa ang kanilang kalayaan at mabilis na nagpalit ng ibang hanay ng mga damit. Si Lacey ay nagmamadaling umalis habang si Frank ay masayang nagsimulang umakyat sa hagdan na magdadala sa kanya sa mga lansangan ng London. Noong nakaraan, nagpa siya si Frank na wala na siyang dahilan upang lumabas sa bilangguan. Kaya bumalik siya sa kanyang selda at kinausap si Lacey. Ibinunyag ng matanda ang lahat tungkol sa kanyang planong pagtakas at hinimok si Lacey na pumalit sa kanya. Ito ay kapag ang pelikula ay bumalik sa unang eksena habang si Frank ay naglalakad sa selda ni Riza. Doon, nagsimula na siyang magsalita ng mga walang saysay para magbigay ng oras para sa kanyang mga kaibigan na kasalukuyang naguhukay ng butas sa laundry room. Iniinsulto ni Frank si Riza at tinawag siyang duwag na walang saysay ang buhay. Ikinagalit nito ng gangster at nauwi sa saksak kay Frank. Di nagtagal, ang mga gwardya ay dumating sa lugar at galit na binigyan si Frank ng paunang lunas. Sa isang nakakagulat na pagbaliktad ng mga kaganapan, ito ay nagsiwalat na si Frank ay naghahalusinate lamang tungkol sa pagpunta sa laundry room. Sa katotohanan, ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa plano habang siya ay nanatili sa likod upang bigyan sila ng oras. Nagtatapos ang pelikula habang dahan-daang nawalan ng malay si Frank na nangangarap na makilala ang kanyang anak na babae sa mga lansangan ng London. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.